of the nation. Mga guys, ito pala ang natin, dinadrive natin, matik pala ito. Yan. Viral ngayon ang videong ito ng 12-year-old na lalaking nagmamaneho ng kotse sa kurbada ng kalsada. Makikitang hindi pa siya naka-seatbelt. Ayon sa Land Transportation Office, naglabas na sila ng show cause order laban sa nakarehistrong may-ari ng kotseng pinaandar sa Mindanao. Wala pang detalye kung sino ang kasama ng bata o nagpahintulot sa pagmamaneho niya. Sinusubukan namin makuha ang pahayag ng magulang ng menor de edad pero wala pa silang tugon. Paalala ng LTO, iligal ang pagpapamaneho ng menor de edad at pagpapaupo sa mga 12 years old pababa sa harapan ng sasakyan at mula 16 years old naman ang pwedeng kumuha ng student driver's license. Young Rodrigo Roa Duterte. Magpapasko sa ICC detention cell sa The Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang hiling niya kasing interim release na nakaangkla sa 3 grounds, isa-isang ibinasura ng Appeals Chamber ng International Criminal Court. Pero hindi raw susuko ang defense team. May report si Rafi Tima. In the present case, unanimous ang pasya ng Appeals Chamber ng International Criminal Court na ibasura ang apela ni dating Pangulong Duterte para pagbigyan ng kanyang interim release. Kinitigan ng Appellate Chamber ang desisyon ng Pretrial Chamber 1 nitong Setyembre na necessary o kailangan ng pananatili sa detention facility ni Duterte na nahaharap sa kasong crimes against humanity. Isa-isang nireject ang 3 grounds na inilatag ng kampo ni Duterte para sa kanilang apela. Ground number 1, nagkamali ang Pretrial Chamber nang sabihing flight risk si Duterte at magiging banta siya sa investigasyon at sa mga testigo kapag pinalaya. the defense has failed to show that the pretrial chamber's approach was unreasonable. For these reasons, having rejected the defense's argument under this ground of appeal, the first ground of appeal is rejected. Ground number 2, nagkamali ang pretrial chamber nang tanggihan nito ang mga inilatag na garantiya ng bansang handang tumanggap kay Duterte. When discussing potential release of the suspect to the host state, what matters are not conditions that may, in principle, be possible in case of a release to a state different to the one proposed by the defense. Rather, what is of consequence for the pretrial chamber's assessment are the conditions and warranties proffered in relation to a release to the state party concerned. At ground number 3, nagkamali ang pretrial chamber sa hindi pagsasaalang-alang ng humanitarian conditions para sa interim release ng dating Pangulo, gaya ng kanyang medical condition. Punto ng appeals chamber, hindi kasama ang medical condition sa mga grounds para sa interim release. The appeals chamber considers that the pretrial chamber did not refuse to address the question of interim release on humanitarian grounds. Rather, it gave the reasons for which, in its view, the humanitarian grounds advanced by the defense were not sufficiently set out in the case at hand. Having rejected the 3 grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Pinal na ang desisyon ng appeals chamber at hindi na maaari pang iapela. Di tulad noong Marso, wala kanina sa appeals chamber ang dating Pangulo. Pinili niyang wag dumalo sa pagbasa ng desisyon. Sinabi ng Defense Counsel ni Duterte, hindi kailanman pinayagan ng ICC Appeals Chamber ang interim release ng sino mang nahaharap sa crimes against humanity. Muli raw nilang hihilingin ang pagpapalaya sa kanya habang hinihintay ang resulta ng medical evaluation kay Duterte. Dahil sa pasya ng ICC Appeals Chamber, tiyak nang magpapasko si Duterte sa ICC detention cell sa The Hague kung nasaan siya ngayon. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikinatuwa ng mga kaanak ng EJK victims ang pagbasura ng ICC Appeals Chamber sa hiling na interim release kay dating Pangulong Duterte. Ang ilan sa kanila sama-samang pinanood ang live stream ng ICC Appeals Chamber. Batid raw nila na umpisa pa lamang ito ng anilay panalo pero marapat daw na ipagdiwang na ito.
Ang palasyo sinabing iginagalang nila ang naging desisyon ng ICC. Ang pamilya Duterte tanggap na rin daw ang desisyon ng ICC. Patuloy daw silang makikipagtulungan sa defense team at susuportahan pa rin ang dating Pangulo. Even if the appeals court didn't find any grounds, we still trust our attorneys and the legal team handling the defense of my grandfather. So it's up to them. The family fully backs their strategies and they know what to do next. 128 na ang nasawi sa sunog sa Wang Fu Court Residential Complex sa Hong Kong. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga kumpirmadong nasawi ay 2 domestic helpers mula Indonesia. Nasa 200 ang hinahanap pa, kabilang ang 1 Pinoy. Ayon sa ating konsulado, 58 Pinoy ang kumpirmadong ligtas habang 1 ang sugatan. Naalam naman ang kinaroroonan ng 71 Pilipino na may registered address sa Wang Fu Court. Napagalaman ng Hong Kong authorities na hindi gumagana ng maayos ang mga fire alarm. Nire-renovate ang residential complex ng sumiklab ang sunog. Hawak na ng mga otoridad ang 3 opisyal ng construction company na namamahala sa renovation ng gusali. Iniimbestigahan sila para sa reklamong manslaughter dahil umano sa paggamit ng unsafe materials sa renovation. Masusundan pa raw ang 110 million pesos na isinauli ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ngayong araw ayon sa Justice Department. May bago namang utos si Pangulong Bongbong Marcos para ma-recover ang air assets ni dating Congressman Zaldico. May report si Jonathan Andat. Cash turnover, ito po. Ganito karami ang 110 million pesos. Ang bulto-bultong perang ito na tig 1,000 pesos isinauli sa gobyerno ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Kamusta po kayo? Excited din siya na ibalik talaga itong pera to kasi nga parang sabi niya ito na lang ang matutulong niya para sa bayan. Ita-turn over sa Bureau of Treasury ang pera. Sa kwenta ng DOJ, aabot sa 300 million pesos ang dapat maibalik. Inuuri namin yung salaysay, kung makatotohanan o hindi, at doon po namin binabase yung restitution. Sabi ng DOJ, may restitution pa o balik pera sa Disyembre si Alcantara. Maging si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo magbabalik din daw ng aabot sa 1 billion pesos. This is recovery of the people's money. Provisionally admitted na raw sina Alcantara at Bernardo sa Witness Protection Program. Ito ay pagpapakita ng kanilang good faith. Kasi sinasabi, di ba, pag nag-state witness, Mr. DOJ, narito po kami, gusto po namin tulungan ng gobyerno kasi nagsisisi na po kami. Sabi ngayon ng DOJ sa 5 flood control cases, 3 na yung submitted for resolution. Ibig sabihin, titimbangin na ng mga piskal kung may sapat bang ebidensya para paharapin sa mga kaso sa korte yung mga inirereklamong dating opisyal ng DPWH. Sina Alcantara at Bernardo parehong idinawit si dating Congressman Zaldico sa mga maanumalyang flood control project. Bagamat at large pa rin si Ko, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong video na habuli ng air assets ni Ko na pinapa-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Bawal na raw galawin ang mga ito. Inutasan ko ang DOTR at saka yung CAAP na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at saka sa Singapore. Dahil ang mga pag-aari na helicopter at saka eroplano ay mukhang doon tinatago ni Zaldico. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag na Misbis Aviation and Development Corporation. Ang kumpanyang iniuugnay kay Ko na Sunwest Incorporated, kontraktor ng umano'y substandard na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. May arrest warrant na ang 5th at 6th Division laban sa mga opisyal ng Sunwest. Sa bisa ng mga yan, ginalugad kanina ng mga pulis at NBI agent ang isang hotel sa Pasay. We received an information yesterday wherein itong hotel is one of their subsidiary owner, ang Sunwest. And based doon sa information is dito itinago, dito nagtago. Pasensya na naman. Sige po ma'am, thank you po. Unfortunately, wala tayong nakita
But again, hindi dito nagtatapos yung ating paghahanap. Sa 16 na may warrant of arrest galing Sandigan Bayan, 7 pa ang hinahanap kabilang si Ko. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Tuloy naman ang panawagan ng iba't ibang grupo para managot ang mga kurakot. Ang malaking kilos protesta kontra katiwalian sa November 30, pinaghahandaan na ng pulisya. Ang mga magsasakang nagpiket sa Department of Agriculture, hinikayat ang publiko na makiprotesta sa Linggo sa Luneta. Pinabababa rin sa pwesto sina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte at nanawagang magtatag ng Transition Council. Pero babala ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, illegal at may tuturing na inciting to sedition ang mga panawagang reset sa gobyerno. When you say withdrawal of support, it's an indirect way of saying I'll take over, which is illegal. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang isang rider na nag-counterflow at sumalpok sa kasalubong na van sa Las Piñas. Sa Negros Oriental naman, pumailalim at nagulungan ng truck ang isang rider. Yan ang mga spot report ni Emil Sumangit. Pahirapang maalis sa 4 na malalaking gulong ng truck ang lalaking rider na ito sa National Highway sa Bay City, Negros Oriental. Wala na siyang buhay nang mahila palabas ng mga bumbero at Bay's Rescue Team. Batay sa investigasyon, nabigla raw ang rider na galing Tanhay City nang makasalubong nito ang malaking truck na paliko na papasok ng bodega. Nasagi ng truck ang rider na pumasok sa ilalim ng truck at nagulungan. Lumalabas na walang lisensya ang rider. Sumuko naman at ikinulong ang truck driver pero pinakawalan din matapos magkasundo ang mga kaanak ng biktima at may-ari ng truck. Sa gitna ng abalang trapiko sa Diego Serra Avenue sa Las Piñas City sa pool sa CCTV, ang motorsiklong napakaliwa sa kabilang lane at sumalpok sa kasalubong na van. Tumalsik pataas ang rider saka bumagsak sa kalsada. Umovertake po siya sa dalawang motor na kasunuran niya na sumalpok po siya sa may van. Wasak ang harapan ng parehong sasakyan, dead on arrival sa ospital ang rider. Sumuko ang van driver na napag-alamang walang lisensya at tumanggi siyang magbigay ng pahayag, patuloy ang investigasyon. Sa Dagupan, hulikam ang motorsiklong ito na biglang nag-U-turn at sumemplang. Natumba ang 3 sakay nito pero pagkatayo ay humarurot din. Lumutang sa pulisya ang rider na padre ng pamilya. Mag-ina ang angkas niya noon, bata pa ang kanilang anak. Pauwi na raw sila nang makitang may mga nakabantay na otoridad at dahil wala siyang lisensya at hindi sila naka-helmet ay tumakas sila. Sa Dagupan din, napasampas sa gutter at bangketa ang jeep na ito na ayon sa mga otoridad ay nawalan daw ng preno. Walang nasaktan sa insidente. Emil Sumangil nagbabalita para sa GMA Integrated News. 27 days bago magpasko, patuloy na pinadarama ang Christmas feels sa kabila ng mga pagsubok ngayong taon. Sa grounds ng Pasay City Hall, pasiklab ang pagpapailaw ng kanilang higanting Christmas tree at Belen. Kasabay kasi ng pagsindi ng libo-libong ilaw, sumabog sa kalangitan ang makukulay na fireworks display. Pahiwatig ng bagong pag-asa para sa mga taga-Pasay. Sa Davao City naman, sinimulan sa mga pagtatanghal ang Pasko Fiesta 2025. Isang Christmas tree na gawa sa amakan o sawali ang binihisan ng makukulay na parol. At sa halip na Santa Claus, tampok ang isang kalabaw na nakahila ng malalaking kahon ng regalo. Unang self-produced single ni Asia's Limitless star Julie Ann San Jose na Simula. Patok sa TikTok dahil sa choreo nito. May entry na ang ilang Sparkle stars at P-pop girl group ng Sparkle na Dolly Pop. KMJS Gabi ng Lagim The Movie. Tuloy-tuloy ang pananakot sa mga sinehan. Kanina, muling nag-ikot sa mga sinehan ang multi-awarded journalist and host ng KMJS na si Jessica Soho. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsitakbuhan ng mga nakawalang baboy na yan mula sa nagliyab na jeep sa Magdiwang, Romblon. Ayon sa Magdiwang Fire Station, galing San Fernando ang negosyanteng may-ari ng jeep
para bumili ng baboy nang umusok ang baterya nito hanggang nag-apoy dahil sa short circuit. Agad nakaresponde ang mga otoridad at naapula ang apoy. Pinuksan din ang likod para makawala ang mga baboy. Pero isang baboy na naiwan sa loob ang nasawi habang nasunog ang balat ng 2 pang baboy. Walang ibang napuruhang tao. Love is in the air or at the falls. Talaga kasing na-fall sa ganda ng Talon sa Norte ang ilang magkasintahan na piniling gawin itong backdrop ng kanilang wedding proposal. Pusuan na yan sa report ni Joseph Morong. Ang angking ganda ng Awasan Falls sa Sigay, Ilocos Sur, dinayot matsagang pinilahan ni Elaine at Jerome. Pagdating sa view deck, di pinalagpas ni Elaine na umawra at mag-strike a pose. Pero ang ganda ng talon, taob kay Elaine. Harap! Nang si Jerome biglang lumuhod at nag-propose. Haba ng hair. Nagandahan kasi talaga ako dun sa falls na yan. Doon talaga ako na nag-decide na mag-propose sa kanya. So nung pagharap ko po talaga, nagulat po ako at naiyak. Happy po ako nung time na yun na na-experience ko po yung ganong proposal. Sabay naman sa buhos ng tubig ang pagbuhos ng pag-ibig ni Edgar para sa nobyang si Emeline. Sabi nga nila, nothing worthwhile comes easy. Kaya si Edgar sa bamboo raft nag-propose. Pero di lamang pala ang pagkamit ng matamis na oo ang hamon dahil sa lakas ng tubig, baka raw mahulog ang singsing. Sa taas man o sa baba, saksi ang Awasan Falls sa mga magkasintahan tuloy ang na-fall sa isa't isa para makuha ang matamis na oo for the road to forever. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.